Magandang gabi po. Sa muli, ito po yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. At andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawaan Village, Balantang, Haro. Yan po yung address natin, no? Sa mga gusto mag-join sa amin sa physical na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Andito lang po yung, yan po yung address namin, no? Sa mga taga dito sa Iloilo. At sa mga sumasama sa atin online, alam nyo naman po ang ating Facebook. Diyan po kayo pwede mag-join sa amin sa online na Bible study every tomorrow. Bukas 10 o'clock mag-umpisa po ang ating Bible study. At every weekdays, no, as per announcement, as per announce sa aking Facebook wall po, no? Pinopost dyan kung meron tayong Bible study sa weekdays every 8 p.m. no? Nag-uumpisa tayo ng ating Bible study. At salamat po sa inyong pag-join ngayon sa ating Bible study. At yan po ang ating sa na-post natin, ano? Yan po ang ating subject ngayon, ating topic na ating pag-aralan ay yung baptism ni Peter doon sa Acts chapter 2 verse 38. Kung water ba yun? With water ba yun? At ang baptism na pinerform ni Apostol Paul diyan sa Acts chapter 19, ano? Nung makasalubong nila, nung makita nila yung mga 12 people, 12 tao na nabaptize lamang nung water baptism ni John. Okay? So, sa muli, magandang gabi. Ito po yung church sa Iloilo na nagpipreach ng kaligtasan ngayon. Maligtas lamang isang tao ngayon kung siya ay maniniwala o mananampalataya sa gospel of the grace of God. Yan yung gospel ni Jesus Christ in Romans chapter 1 verse 16. Yan yung tinatawag na gospel ni Apostol Paul sa Romans 2:16 at tinatawag na gospel of the grace of God, magandang balita, no? Ang dispensation of the grace of God. Yan sa Acts chapter 20 verse 24 at niliwanag ni Apostol Paul yun kung ano yung gospel of the grace of God. At yan yung sinulat niya dyan. At itinuro din niya sa mga members ng Body of Christ, mga saved doon sa Corinthians, church sa Corinthians, ano? At yung gospel na yan ay walang iba kundi yung tao dapat lamang mananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng kanyang kasalanan, at si Jesus Christ ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang bigyan yung nag-believe sa gospel na yan, bigyan ng buhay na walang hanggan. So yan lang. Wala na ibang gospel na dapat pang paniwalaan o pananampalatayahan ang tao kundi yan lamang ang gospel of the grace of God. Ulitin ko na si Jesus Christ namatay, bayad ng iyo at aking kasalanan, at siya ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Okay? So, kung hindi mo pa yan natanggap, hindi mo pa nalaman kung paano ang maligtas ngayon, yan lang ang paniwalaan mo, no? Yung mga yung na banggit natin na gospel, no? Yung diyan nasulat sa 1 Corinthians 15:1-4. Okay? So, sa ating pagsimula ay dapat sana yung series nga natin ngayon, no, pinag-aralan is naumpisa tayo nung kahapon, nung 8 p.m. kahapon, ng study natin about different baptism. Ngunit alam ko naman ang iba sa inyo ay nasasabik at na-excited, no, kung paano natin ma-explain, paano natin makita anong katotohanan tungkol sa baptism of the Holy Ghost na sinabi ni John sa Matthew chapter 3 verse 11 na mayroong darating na
higit pa sa kanya na magbabautismo sa mga Jewish, sa mga na-save sa naniwala doon sa preaching ni John the Baptist at nabaptize ng with water. Okay? At sinabi niya doon na may darating na isa na siyang magbabaptize sa kanila ng Holy Ghost and with fire. Okay? So, pero isasantabi muna natin 'yan, hindi natin na ma-explain ngayon, ngunit bigyan natin ng daan upang bigyan itong daan. Itong isa sa pinaka-importante na baptism sa Bible, yung Acts chapter 2 verse 38 at saka yung Acts chapter 19, no? Nung si Paul na ang nagbaptize naman doon sa mga tao na kanya nakasalubong na yung baptism nila ay baptism lamang ni John. So, okay. Kasi bakit sabihin niyo bakit napaka-importante at na-set aside natin yung isang klaseng baptism at dalawa, yung baptism of the Holy Ghost and with fire, at binigyan natin ito ng daan ngayong gabi. Kasi ito yung isa sa baptism na mabasa mo sa Bible na ginagamit nila na meron pa raw baptism ngayon sa dispensation of the grace of God. Meron pa raw water baptism dahil nga si Paul daw, nirebaptize ni Paul sa water yung nakasalubong niya mga tao doon sa Acts chapter 19. At sa study na ito, mapabulaanan natin yan na hindi totoo na nirebaptize ni Apostol Paul yon ng water. Okay? So, paano? So, mag-umpisa tayo. But before that, mag-dive tayo sa ating study ngayon, sa ating topic. Magdasal muna tayo. Ama na banal at sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus Christ, lumalapit po kami sa iyo upang humingi ng iyong mga paggiya, humingi ng guidance sa aming pag-aaral ngayon na hindi po kami maligaw sa aming mga pag-aaral ngayon, kundi makita po namin at maituro yung mga katotohanan kung ano ang nangyari noong panahon na nag-transpire ito, ang mga baptism na ito. Baptism na tinatawag in the name of the Lord Jesus Christ. Dahil po sa maling pagkaintindi po nito at sa nagagamit ito sa pagproteksyon ng mga intereses ng ibang nagtuturo ngayon sa panahon ng dispensation of the grace of God, at ginagamit nila na para mag-insist na mayroon pa ring water baptism sa ngayong panahon na ito ng grace, na maliwanag naman na sinasabi po sa iyong salita doon sa Ephesians chapter 4 na mayroon lamang isang baptism ngayon, at yung baptism na yan ay not with water, kundi piniperform ng Holy Spirit, at yan ay paglagay o pag-identify sa amin doon sa church, the body of Christ. At sana po maging maliwanag ito pagkatapos namin ng aming Bible study. We are praying po sa aming mga kapatid na andyan ngayon, sumasama online na nagjo-join sa amin, sa aming mga friends, at sa makapanood pa po ng mga video nito na ito after po matapos ito ngayon. We are praying na may maligtas po sa pagpanood nito at malaman na yung gospel lamang na makaligtas ngayon ay yung gospel na yung ibinigay, ni-reveal kay Apostol Paul, at yan ang death, ay yung kamatayan na yung anak, at ang kanyang pagkalibing at pagkabuhay muli. We pray in Jesus' name. Amen. So, thank you so much, no? At sa muli, bago tayo dive in sa ating topic, dapat tayo muna mag-agree, no? Kasi napakadaling maintindihan ito kung mag-agree tayo sa mga ilang points na dapat nating mag-agreehan. Dapat tayo mag-agree na yung 1 Corinthians
12:13 na baptism ay walang water. At papaliwanag natin mamaya kung bakit walang water. Okay? Dapat mag-agree tayo. At kahit na yung mga fake artists dito at mga denominations, teachers, and pastors, ay inamin naman na talaga nila na itong 1 Corinthians 12 verse 13 na baptism by the Holy Spirit ay walang water, kundi dry baptism or walang water po. Okay? At dapat tayo mag-agree din na yung Acts chapter 2 verse 38 na magbaptize si Apostol Paul in the name Apostle Peter in the name of Jesus Christ, ay nangyari po yan noong time pass ng yung prophetic program was still active or at work. Okay? Kasi hindi pa na-postpone noon ang prophetic program. So very active pa during the time in Acts chapter 2. Kasi na-postpone lamang o na temporary stop ang prophetic program to Israel doon sa Acts chapter 7 nung binato nila si Stephen. Okay? So dapat mag-agree din po tayo na ang Acts chapter 19 ay nangyari yung pagbaptize ni Apostol Paul sa 12 na tao na kanyang nakita diyan, nakasalubok, na-meet nila, na nangyari noon yan noong transition program, di ba? Noong transition program pa lamang. At wala pang check na during the time, wala pang check na instruction for the body of Christ. Dahil yung Acts ay hindi dapat kukuhanan ng mga doktrina kahit na dahil yan ay hindi dapat yun kukunan ng mga doktrina para sa body ni Christ dahil yan ay panahon pa lamang ng transition. Okay? So, dapat din tayo mag-agree na yung baptism, ang meaning or definition ng baptism is yung to be identified with, no? Yan yung meaning ng baptism, hindi yun, ang meaning ng baptism hindi water, no? Hindi water, kundi to be identified with, to put into, then ano pa? Na-mention din natin yung kagabi, to be identified with, to put into, to join, okay? Or to immerse. Pag sinabing immerse, hindi lang lahat water yang i-immerse ka sa water. Pwede rin i-immerse ka sa water, kagaya nung ginawa na John the Baptist nung baptism niya with water. But, pwede rin i-immerse ka under the authority of one person. Pwede kang i-immerse sa maraming tao. Ganun yun. Ang ibig sabihin ng, ang meaning ng baptism. So, dapat ma-agree tayo dyan. Kasi pag kayong paniwala mo, yung baptism, ang kahulugan yan ay water, ay hindi mo talaga maintindihan ito. Kasi tubig lang laman ang utok natin. Di ba? Magiging tubig lang yung laman ng utak natin. Hindi ganon. Hindi ganon yung meaning ng baptism. Okay? So, dapat din mag-agree tayo sa mga kahulugan or sa mga definition ng mga preposition na ginamit sa mga verses na nagbaptize, na meron tayong nababasang baptism, kagaya ng baptism ni John. Sabi ni John, sa verse 11 ng Matthew, sabi diyan ni John, yung kanyang baptism is, sabi niya, I indeed baptize you with water, using the preposition with. So, dapat malaman natong ibig sabihin ng with. Di ba? Ano yung definition ng with na preposition? Dapat malaman natin yung definition ng preposition na anto, then into, in, yung word lang na in, that is also preposition, then word na by. Yan, dapat malaman natin yon. Kasi, yan kasi yung mga nakaakibat, sa mga verses na makita natin, mababasa natin na mayroong baptism na
nangyari. So, intindihin natin yung kung ano yung with, ano yung anto, ano yung into, ano yung in, ano yung by, na yan, ang mga preposition. Importante yun para maintindihan natin kung tubig yun o dry yun, walang tubig. Okay? So, having said, those things, hopefully, agree tayo dyan. Pwede nyo namang tingnan dyan sa inyong mga cellphone or sa inyong mga dictionary kung anong meaning o ano yung definition ng word nga with, word na anto, U-N-T-O, word na into, I-N-T-O, word na in, preposition yan lahat, and preposition na by. Pwede nyo tingnan dyan sa inyong mga dictionary para hindi tayo ma-confuse at hindi tayo ma-deceive, no? Kasi baka ko lang kayong magbigay ng meaning, sabi nyo, akin lang yan. Tingnan nyo sa dictionary. So, babasahin ko dito. Bakit kayo, tatanungin ko kayo dyan, bakit kayo agree na yung 1 Corinthians chapter 12 verse 13 ay baptism na walang tubig? Pupunta tayo doon. Kasi gusto ko makita natin lahat muna bago tayo pumunta doon sa Acts chapter 2 verse 38 at Acts chapter 19. Gusto ko muna makita ninyo kung bakit kayo agree na ang baptism dyan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13 ay without water. Pagaya ng lahat ng mga denomination, even fake artists, ganun din yung paniwala nila. So, basahin ko 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Sabi dito, for by one Spirit are we all baptized into. So, the preposition na ginamit is into. Okay? So, into one body. So, yan yung sabi dyan. For by. The word by, means identifying the agent performing an action. So, the one performing an action in this baptism is by the Holy Spirit. The Holy Spirit, siya yung ang agent na gumagawa, nagpe-perform ng ganitong baptism. Okay? So, yung word na baptism dito is to join or to put into. Okay? So, we are all baptized, put into. Anong ginamit na word? With or into? Into. So, ibig sabihin ng word na into, expressing movement or action with result that someone or something become enclosed. So, ibig sabihin, yung Holy Spirit naglagay sa atin sa isang lugar na naka-enclose or sarado or nasa loob. So, inilagay tayo sa loob. Anong nilagyan sa atin? Sa loob ng body ni Christ, ng church, the dispensation, ng church, the body of Christ. Diyan tayo binaptize or nilagay ng Holy Spirit. Siya ang agent na gumagawa at naglagay sa atin doon sa isang lugar na enclosed or sarado or lugar na nakabakod, which is, tawag dyan, body ni Christ, the church of this dispensation of the grace of God. So, the body of Christ is not a water. The church of this dispensation of the grace of God is not a water. No? The church of this dispensation of the grace of God is composed of saved believers, saints, set apart believers for God's purpose, for His heavenly kingdom. Yan yung kaya naniwala tayo na walang ditong tubig dahil
doon tayo nilagay sa isang safe at naka-container na lugar, enclosed na lugar na tinatawag body ni Christ. That is, yun ibig sabihin, kasi ang ginagamit na preposition is into. Kaya walang water yan. Okay? So ngayon, kung naniwala kayo na walang water, yung baptism na yan, pupunta tayo ngayon sa baptism ni Paul. Diyan sa Acts chapter 19. Okay? Acts chapter 19. Anong tingnan nyo, basahin nyo na dati. Anong ginamit yan na preposition? In ay in. Di ba? Okay. So, para maganda yung pag-aaral natin. So, agree na tayo na 1 Corinthians 12:13 na baptism by the Holy Spirit ay walang tubig. Kasi yung preposition na ginamit doon, alam natin na into or nilagay tayo sa isang lugar na ka-enclose. Okay? Yan ang ibig sabihin ng into. At alam natin na doon tayo nilagay sa body ni Christ, the church. At ang church ni Christ is hindi water. Okay? Ang church, the body of Christ. Basahin natin itong baptism dito ni Paul. Umpisa natin sa verse 19. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus. Pumunta siya sa Ephesus. Okay? And finding certain disciples. So, habang papunta siya sa Ephesus, na met niya, mga disciples, plural. So, verse 2. He said unto them, alam naman natin yung mga disciples, doon yun sa members ng mga Little Flock. He said unto them, have ye received the Holy Ghost? Since ye believe? Okay, these people believe. Nag-believe what John the Baptist had preached. They believe. Bakit? Bakit alam natin na nag-believe sila sa preaching ni John the Baptist about the kingdom that was at hand? Kasi alam naman natin dito na nabaptize daw sila ni John the Baptist. At yung mga taong nag-believe kay John the Baptist during the time were baptized with water unto repentance. Okay? So, sabi niya dito, we have not so much as heard whether there be Holy Ghost. Sabi nila, hindi namin nadinig yan na mayroon palang Holy Ghost. So, it seems, and I'm sure, that these people were not there, wala sila doon sa Acts chapter 2, nung ang Holy Ghost bumaba, at yung mga tao doon, nakasama nila ni Peter and his group, ay nakatanggap ng were baptized with the Holy Ghost during the time. Diba? Wala sila doon kasi wala silang alam sa Holy Ghost. Kaya wala pa nila natanggap yung Holy Ghost. So, wala pa sila na-baptized with the Holy Ghost. Okay? And in verse 13, and he said unto them, unto what then ye were baptized? Sa ano bang uri ng baptism kamo? And they said, unto John's baptism. So, alam naman natin yung baptism ni John was with water unto repentance. Okay? So, then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, anong sinasabi ni John? That they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus. So, every time John the Baptist baptizes people with water unto repentance, sinasabihan sila ni John the Baptist
magbilib kayo, maniwala kayo, mananampalataya kayo sa isang darating na pagkatapos ko, at yan ay si Christ Jesus. That was John the Baptist's instruction to those people na kanyang binabautismuhan ng with water unto repentance. Okay? So, kaya nga itong mga tao na ito, hindi pa sila nakabilib kay Jesus Christ. Ha? Kaya nga, anong sinabi ni Paul? When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. So after madinig nilang sabi ni Paul, ang sabi ni John the Baptist sa inyo, pagkatapos nyo baptize ni John the Baptist na mananampalataya kayo, magbilib kayo, sa darating pagkatapos niya, na walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? So nagbilib sila. Pagbilib nila, anong bilib yon? Nagbilib sila. Ano ba yung preaching nung sa Matthew, Mark, Luke? Na magbilib sila na si Jesus Christ is the Son of God. Magbilib sila na si Jesus Christ is the Messiah, the King, that was prophesied unto them. Okay? Yan yung kanilang ibilib. So nagbilib sila. Okay? So, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Ano yung preposition na ginamit nung i-baptize sila ni Paul? The word in. Yun yung preposition na ginamit. Ngayon, tanungin ko kayo. Saan sila binaptize? In the name of the Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng in na preposition? Expressing something enclosed. Walang iba sa into. So, the word in meaning, it expresses that something na sila, yung nagbilib dyan, yung 12 tao na yan na nagbilib, ay inano sila ni Apostol Paul, binaptize, join into the name of Jesus Christ. Put into Jesus Christ. Join into Jesus Christ. Kasi nga yung grupo nila noon ay tinatawag silang Christian. Noon. Sabi diyan sa Acts chapter 11 verse 26. Kaya kailangan nila ma-join sa name ni Jesus Christ. Hindi na sa kay John the Baptist, kundi sa name ni Jesus Christ. Sa grupo ni Jesus Christ during the time. So magtatanong kayo ngayon, si Paul pala nag-preach nung pangalan ni Kristo para ma-join sila yung mga tao na ito sa grupo nila Peter? Yes, during the transition program. Tama yan, noong transition program. Ano ba ang preaching ni Paul noong andun siya sa Damascus? Nung unang-una, galing siya naligtas ni Kristo on his way to Damascus. What was Paul's preaching during the time? Basahin ko sa inyo. Punta tayo sa Acts chapter 9. Kasi transition pa ito. Hindi pa ito fully revealed kay Paul ang mystery program, at nung unang-una pa lang na nag-encounter sila ni Jesus Christ on his way to Damascus, that was the first time na encounter nila, Paul got saved. Salvation pa lang ang alam niya. He was saved by believing that Jesus Christ, what? Gospel of the grace of God, na siya ay namatay, nilibing, at alam niyang nabuhay kasi nakita nga niya. At niniwala siya doon na save siya. Pero pagdating niya doon nung alis na yung kaliskis sa mata niya, nung nakakita na siya, kumain na siya, alam mo ka nung preaching ni Jesus Christ? Hindi pa death, burial, and resurrection. Yung pinipreach niya, dahil transition period pala ito, tingnan mo. Acts chapter 9, verse 19.
Sabi dito, and when he had received meat, nung kumain na siya, he was strengthened, then was sold certain days with the disciple which were at Damascus. Verse 20, and straightway he preached Christ in the synagogue that he is the Son of God. Tingnan mo. Noong panahon na yon, na hindi pa nga siya, kasi alam naman natin, na si Paul nag-umpisa ang kanyang ministry talaga sa Acts chapter 13. But he got saved, Acts chapter 9. Doon nag-umpisa ang tinatawag natin na dispensation of the grace of God sa Acts chapter 9. But ang kanyang commission, ang kanyang pag-start na kanyang work ministry to the Gentiles nag-umpisa sa Acts chapter 13. Nung kinomisyon na sila ng Holy Spirit kasama si Barnabas, magpunta na, mag-apostolic travel na si Apostle Paul. Apostolic journey na siya. Doon na umpisa sa Acts chapter 13. But before that, sa Acts chapter 13, Paul, alam nyo, nag-umpisa pa siya ng pag-preach sa mga members of the little flock, affirming that Jesus Christ indeed was the Son of God. Kasi dati hindi siya naniniwala. Ayaw niya dati maniwala na Jesus Christ was the Son of God, was the King of Israel, and was the Messiah promised unto them. But the time after siya naligtas, yung alam niya, nakita niya, he is indeed the Son of God, our Messiah. Yan yung pinatatunayan ni Paul during the time. So, during the transition period, time na yan, alam naman natin na lahat ng miracle, mga gifts na andyan sa kinarpa, Peter, gifts na sa mga kasama ni Peter, lahat-lahat yan andyan din kay Paul. Si Peter bumuhay ng patay, bumuhay si Paul ng patay. Si Peter nagbaptize in the name of Jesus Christ. Si Paul nagbaptize din in the name of Jesus Christ. Si Peter nagpagaling na may sakit, si Paul nagpagaling na may sakit. So lahat ng gifts na ibinigay ng Panginoon kay Peter at sa kanyang mga kasama doon sa grupo nila na nakatanggap ng Holy Spirit, ng baptized with the Holy Spirit in Acts chapter 2, ay nagagawa din yan ni Paul. Bakit? Tingnan mo. Galatians chapter 2. Anong sabi dito? Galatians chapter 2, verse 8. Anong sabi diyan? Sabi dito, for he that wrote effectually in Peter, lahat ng mga ginagawa ni Peter na effectual sa kanya ng mga gifts, no? Sabi dito, to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles. All the things that Peter and his group was doing effectually to the Jews was also effectually or mighty na ginagawa din ni Paul to the Gentiles. Kaya hindi ka magtaka kung bakit nagbaptize din siya in the name of Jesus Christ. Yan nangyayari during that transition period. Before ma-receive ni Paul ang revelation, abundance of revelation. Okay? So, kaya nga, makita natin na itong baptism na ito, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi tubig yan in the name. Butsinlingon, ipinasok sila ni Paul sa grupo ni Jesus Christ. Noong time na yon, sa pangalan, sa circle ni Jesus Christ. Yun yung ibig sabihin ng baptism na yan. Hindi yan tubig kasi in the name of Jesus Christ. Magtanong nga ako sa inyo, yung body ni Christ, alam nyo, hindi water. Magtanong ako sa inyo,
In the name of Jesus Christ. Water ba yan? Doon sila ipinasok. Doon sila in-enclose. Doon sila nilagay. Doon sila inilagay. Ipinasok. In the name of Jesus Christ. Sa grupo ni Jesus Christ. Water ba yon? Hindi. Definitely, hindi water yon. Kaya yung baptism na to ni Paul ay dry baptism or walang water. Bakit hindi na sila dapat i-baptize ng water? Kagaya ng nangyari sa Acts chapter 2, verse 38. Bakit nga? Dahil, sabi nila, na-baptize na nga sila with water sa baptism ni John. So, there is no need for them to be baptized with water dahil hindi na-baptize na nga sila ng baptism ni John. Tingnan mo? So, yung baptism na ito is, ang ginamit na preposition is in. Ipinasok sila sa body, sa group ni Christ during the time, at hindi iyon, hindi iyon body of Christ or the church, the body of Christ, kundi yan yung church na kanila rin ni Peter. Kasi ito nga sila mga nag-believe na sa kingdom gospel that was preached by John the Baptist. Okay? So, kasi itong verse na ito, kiniklaim ng mga fake RDs at lalo na ng mga denomination to support their claim, their argument, na kailangan pa ang water baptism ngayon dahil si Paul nga nirebaptize niya with water itong mga tao. No, hindi nagamit dito ng with water, ng tawag dito, preposition na ginamit ni John na with water, in the body, in the name of Jesus Christ. The preposition that was used is in, meaning ipinasok, nagiging member, nagiging in the group ni Kristo. Yan yung ibig sabihin dito. Walang water na ginamit si Paul dito. Walang water. Pakita ko mamaya sa inyo. Pati ang Acts chapter 2, walang water. Verse 38. Okay? So, then verse 6. And when Paul, nung nailista na sila, kumbaga nga, i-put into the name of Christ, naipasok na sila, na-baptize na sila, or na-join na sila, in the name of Christ, no? Sabi dyan, sabi dito, Paul laid hands unto them. Yun ang ginawa ni Paul, laid hands unto them, then the Holy Ghost came on them. Came on them, meaning, hindi naman came in, hindi naman pumasok, but came on them. Ibig sabihin, was with them, ang Holy Spirit, no? Nasa kanila naman ang Holy Spirit. That is why, pagkatapos, ano ang nangyari? Makita kagad ang sign ng Holy Spirit was with them because they spake in tongues. Yan yung sign na yan. They speak in tongues. Okay? So, maliwanag po na walang water tong baptism na to. Kaya hindi ito pwede gamitin ng mga gusto lang i-justify ang kanilang wrong doctrine na kailangan pa ng water baptism ngayon in this dispensation of the grace of God. Sabi nga sa Ephesians chapter 4, there is only one baptism, and that baptism is found in 1 Corinthians chapter 12 verse 13, no water. Okay. So yung baptism ba, tingnan natin ngayon, Acts chapter 2 verse 38. Sabi dito, Acts chapter 2. Okay, so mag-agree tayo na Acts chapter 2, nung mangyari ito is active pa ang ang prophetic program to Israel. Ang Israel during the time still at the top, no?
chosen above all nations. Kasi nga, hindi pa na-fall ang Israel dyan. Sa Acts chapter 7 pa ang fall nila. Doon sila na-feel, nahulog. So, alam naman natin na itong Acts chapter 2 verse 38 is yung sagot ni Peter sa tanong nila sa Acts chapter 7. Acts chapter 2 verse 37. So, ganito yon ang istorya dito. Habang nagpipreach si Peter, his audience during the time was yung mga tao sa Jerusalem na nag-attend ng Pentecost or Feast of Weeks ng mga Jewish people. So, lahat, ito yung isa ka-feast na lahat ng mga male, whether you are lahat ng Jew, kung saan man sila nakatira, pumupunta sila sa Jerusalem, required sila by the law to go to Jerusalem and to observe this feast. 3 feast yon. Meron silang 7 major feast, 7, but merong 3 feast sa 7 na yan, na lahat ng male, lahat ng male ay pupunta, lahat ng lalaki na Hudiyo ay pupunta sa Jerusalem to attend ng 3 feast. What are those feasts? Feast of Passover, Feast of Pentecost, or Feast of Weeks. Ito nga, Pentecost nga ito. Kaya lahat ng mga male na Jews and proselyte, kung saan man sila nakatira sa mundo, umuwi yan talaga sila sa Jerusalem to attend this feast. Passover, Pentecost, or Feast of Weeks, at saka Feast of Tabernacle. Okay? So, Feast of Pentecost, umuwi yung mga male, mga lalaki na Jews, at nag-attend ng feast na ito. Kaya, ang dami-daming tao dito sa Jerusalem during the time. So, mga tao na to, in-address ni Peter. Nag-preach si Peter. Alam naman natin na pagkamalan pa siya, na nalasing. But sabi ni Peter, hindi ako lasing. Ito yung sinasabi ni Prophet Joel. At in-address niya yung mga Israel. Then, walang Gentile dito, proselyte, meron. Gentile na naging Jewish na because of their citizenship, nag-proselyte. Verse 36 na lang tayo mag-umpisa. Sabi dito, therefore, pagkatapos niya ma-indict na kayo ang nagpatay, kayo ang pumatay sa inyong king, sa inyong Messiah, nung ma-prick ang kanilang heart, sabi dito, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom ye have crucified. You are the killer. Both, what? Lord and Christ. Lord, King, and the Anointed One, the Messiah. So, anong nangyari sa kanila? Yung mga naniniwala, yung mga nanampalataya, verse 37, now, when they heard this, they were pricked. Saan sila na-prick? In their heart. Something pointed, parang tumama sa kanila puso. And said unto Peter, and to the rest of the apostles, kay Peter at sa kanyang mga kasama, and brethren, men and brethren. Bakit nila tinawag na brethren? Because they are both Jewish. What shall we do? Anong gagawin namin? Sabi ni Peter, ito yung sagot ni Peter, Acts chapter 2 verse 38. Actually, hindi ito yung nakaligtas sa kanila. Yung nakaligtas sa kanila is that naniwala sila nung sinabi nila na yung si Jesus Christ na inyong ipinako, both Lord and Christ. Naniwala sila doon. Kaya na-prick ang kanilang heart. Dahil naniwala sila, nagtanong sila ng gawin nila. Sabi ni Peter, then Peter said unto them, repent. Have your mind changed. Okay? And be baptized, every one of you. Anong sabi? In the name of Jesus Christ.
Saan sila i-baptize ni Peter? In the name. So the baptizer, the one performing the baptism, was Peter. Sa Acts chapter 19, the one performing the baptism was Paul, and both of them baptizes these people in the name, the preposition that was used, in the name of Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. Is the name of the Lord Jesus Christ water? Meaning, this baptism is not a water, but these people who repented, changed their mind, and believed. Nung dati, hindi sila nagbibilieve kay Jesus Christ na yun yung Son of God, Messiah, King. Ngayon, they repented, they changed their mind, they believed that Jesus is the Messiah, so they were baptized by Peter in the name of the Lord Jesus Christ. No water. Meaning, join siya doon sa grupo ni Jesus Christ, mga nag-believe kay Jesus Christ. Doon sila isinama. Yung Tagalog pala na meaning ng baptize is to be identified, to join, ay ang Tagalog niya, isinama sila doon. Kumbaga, inilista yung pangalan nila doon, kasama na sila doon sa grupo nila ni Peter. But, ito ba yung mga tao na to kailangan i-baptize ng water? Hindi. Yung mga nabaptize ni Paul in the name of the Lord Jesus Christ, hindi na kailangan ni Paul i-baptize ng water. Bakit? They were already baptized by John with water unto repentance. But ito yung nanampalataya dito sa Acts chapter 2 verse 38 na inilagay ni Paul, binaptize ni Peter in the name of the Lord Jesus Christ, ay kailangan pa talaga ito i-baptize ng water. Bakit? Kasi requirement yon sa baptiso sa mga nag-believe sa gospel of the kingdom. They will be baptized with water unto repentance. Yung mga nag-repent in John's baptism will be baptized with water. So kaya kailangan din ito i-baptize ng water. Kaya makita mo, verse 39, for the promise is unto you, unto your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord God is shall call. Verse 40, and with many words, marami pa si Peter sinabi, did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Verse 41, ito yung water baptism. Then they that gladly receive his word. Word, mga sinabi ni Peter dito from sa Acts chapter 2 verse 22, yan yung mga sinabi ni Peter, di ba? Hanggang dito sa Acts chapter 41. Sabi niya, they that gladly receive his word were baptized, and the same day were added unto them about 3,000. Tingnan mo, dalawang baptism ang nangyari dito, sa Acts chapter 2 verse 38 verse 41. Unang baptism, inilagay sila ni Peter sa pangalan ni Jesus Christ, or binaptize or ginoin sila ni Peter sa grupo ni Jesus Christ, sa pangalan ni Jesus Christ. Pangalawang baptism, walang water ito, ang Acts 2:38. Ang pangalawang baptism na pinerform nila ni Peter is sa Acts chapter 2 verse 41. Dahil nagrepent na sila, kailangan nila ng mabaptize sa water, with water unto repentance. Kasi requirement yun nila sa mga nagrepent. So, ang nangyari dito sa Acts chapter 2 verse 38 to 41, merong dalawang baptism. Acts 2:38, binaptize sila in the name of Jesus Christ, walang water. Ginoin sila sa grupo ni Jesus Christ, walang water. Then sa Acts chapter 2 verse 41,
binaptize sila ng water. Bakit kailangan? Kasi nagrepent nga sila, and requirement yon sa baptism, sa mga nagrepent sa kingdom gospel, that they should be baptized with water. So, maliwanag ba? Nakuha natin? Kung bakit itong Acts 2:38 pala mayroon dalawang baptism na nangyari. Ang verse 38, walang water. Ang verse 41 is with water. Because these people should be baptized with water because they repented and believed the words, the preaching of Peter, that Jesus Christ indeed was their Messiah and King, the Son of God. So, ganun lang. Makita natin. So, sana po, maliwanag ang aral natin na ito. No? Now, yung Acts 2:38, hindi yon water, kaya hindi yun pwede gamitin na magbaptism doon dito sa time na ito, dispensation of the grace of God. Acts chapter 19, na ginagamit nila, nag-rebaptize daw si Paul with water. Ni-rebaptize, hindi water yon. Tingnan, liwanagin ko ito, liwanagin ko yung baptism ni John. Bakit with water yung baptism ni John? Bakit yung kay Paul doon walang water sa Acts chapter 19? Kasi nga sa preposition na ginamit. Tingnan mo, ang kay John, Matthew chapter 3 verse 11. Ano sabi dito? Basahin natin. Matthew chapter 3 verse 11. I indeed baptize you with what? With water. Yung ginamit na preposition, with water. Meaning, yung mga nagrepent should be baptized with water. Ibig sabihin ng with, position or accompanied. Yung repentance nila should be accompanied with water. Isama sila sa water, i-baptize sila, i-immerse sila sa water. Yan yung requirement ng repentance na tinuturo ni John, na pag ang mga Jewish noon mag-repent, mag-believe sa gospel of the kingdom that was at hand, pag nag-repent sila, the requirement is that they should be baptized with water. Yung repentance na yan should be accompanied with water baptism. Kaya tingnan mo, with ang ginamit. Kaya kagaya din nung baptism of the Holy Ghost, with the Holy Ghost din. Yung Holy Ghost will accompany them. Okay? So, maliwanag. Yan yung mga baptism na yan. Acts chapter 2 verse 38, without water. Ngunit ang naligtas dyan, binaptize with water in verse 41, dahil nga requirement yon sa mga nagrepent. Those who repented should be baptized, should be immersed. Yung baptism dito, ang meaning immerse. Dito sa kay John, sa Matthew chapter 11, Matthew chapter 3 verse 11, should be immersed with water. Yun ang meaning ng baptism dyan. Whereas doon, ang baptism, ang preposition na ginamit is in, into, and unto. Those baptisms are without water. Walang water. Kasi, tingnan natin, baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
The Holy Spirit baptizes us into the body of Christ. Walang water lahat yan. Si Paul baptizes them in the name of the Lord Jesus Christ. The name of the Lord Jesus Christ, hindi yan water. Doon sila isinama. So, meaning walang water po yun. Kaya yung claim nila ng Acts chapter 19 ay nag-rebaptize si Paul ng water, ni-rebaptize ni Paul yung mga nabaptize ni John with water, mali yon na turo. Hindi nag-rebaptize si Paul ng water. Ang ginawa ni Paul is that ni-join sila in the name of the Lord. Identified na sila ngayon kay Jesus Christ in His prophetic program. Yan yun. No? So, siguro naman, anong oras na ba? Magdanay na naman, siguro tama na yan para hindi masyado tayong matagal sa ating study. Next, siguro bukas ng gabi, kung meron tayong time, or Monday ng gabi, ay pag-aralan naman natin yung baptism with the Holy Ghost and with fire. Okay? Kung kaya natin yung tatlo, pati yung baptism ni Jesus Christ in Luke chapter 12 verse 50. Pag-aralan din natin yun sa isang gabi lamang, yung tatlong baptism na yun. Okay? So, alam ko mayroong nasasabik na dyan na malaman kung yung baptism with fire is Pentecost ba yun? Nangyari? Or sa Acts chapter 2 nangyari yun? Or sa tribulation period? Or sa lake of fire? No? Kasi mayroong iba na nagsasabi na baptism yan, i-baptize sila, itapon sila, ilagay sila sa lake of fire. No? Sabi naman ng iba na mangyari yan sa tribulation period. So, which is yung tama. So, titingnan natin yan next natin na pag-study about sa different baptism in the Bible or in the KJV. Okay? So, if you have questions, isulat nyo lamang dyan sa inyong sa ating comment section. But before that, thank you so much sa mga kapatid that are online. Huwag kalimutan, bukas, patuloy tayo bukas sa ating Sa ating series study sa Book of Acts at andidiyan na tayo sa chapter 2. No? Chapter 2 ng Book of Acts. So, yung pag-aaralan natin is yung Acts chapter 2 verse 1. Acts chapter 2 verse 1 hanggang verse 11. Siguro hanggang diyan tayo, no? Para ma-expound natin ng mabuti yung mga verses na yan. Yan yung pag-aralan natin bukas. So, basahin nyo na rin, kung ano yung mga thoughts nyo rin para maganda yung ating exchange of thoughts bukas sa ating Bible study. Okay? So, thank you so much. Before we close, let us pray. Amang banal, sa muli po, papasalamat kami sa pag-close po ng aming Bible study. Salamat sa mga salita mo, sa iyong mga verses naming kung saan nagpapatunay po na yan pong baptism na yan ay wala pong water, hindi po yan po ay ang pag-join kay Jesus Christ, to be identified with Jesus Christ. At sana po naging maliwanag sa amin kasi po yung mga verses na ito ay ginagamit ng mga gusto pa pong mag-practice ng water baptism in this dispensation of the grace of God, at ginagamit nilang pang justify, pang support na
hindi naman po dapat, para lang po mapatama ang kanilang maling turo. Kaya sana po naging maliwanag po sa amin ito, lalo na po sa aming mga kapatid na mga right divider, at naniniwala na yung dispensation of the grace of God started in mid-Acts chapter 9 nung yung pong niligtas si Paul at bilang naging first member po ng body ni Christ. Sana po ay naging maliwanag po aming pag-aaral at salamat po muli sa mga kapatid at sa mga friends namin na sumama sa amin. We pray in Jesus' name. Amen.